akong napaka-legit na, ang tawag dito, na nagsabi sa akin, isang tao na nagsabi sa akin na talagang alam ni Senator Amy na na-detain si Lam. Hindi chismis yan. Hindi siya chismis. Patunayan sa atin ng presidente at ng kanyang asawa at nung kung sino man nandyan na hindi sila gumagamit ng pinagbabawal na gamot. And the only way to do it is for them to undergo hair follicle test. Tumpik-tumpik. Sagutin mo, Auntie Claire, bakit umabot pa ng 7 oras bago nila i-report yung pangyayari? 'Di ba? Bakit naghintay ka pa ng 7 oras bago nila ito pakuha or i-report? What if in that 7 hours may posibilidad pang mabuhay yung tao? Yan ba ay gawain ng matinong tao? Yan ba ay gawain ng kaibigan? Yan ba ay gawain ng asawa ng presidente ng ating bansa? May second question pa ako kay Auntie Claire. Auntie Claire, kaya mo bang sabihin diretso sa camera na hindi sila gumagamit pareho ng droga? Yun ang dapat. Ang mag-asawa ay hindi gumagamit ng droga, then prove it. Pati anak. Di ba? Buong pamilya. Si Senator Amy Marcos. Yun. Okay, nanawagan siya na sabi niya na imbestigahan or mag-explain. Manawagan ka sa mga Iminatics. Oo, nananawagan ako sa mga Iminatics. Kumbinsin niyo rin si Senator Amy Marcos na siya, imbes na manawagan siya sa Malacanang na mag-explain or, na sagutin ang mga katanungan ng mamamayang Pilipino, ang gawin na lang niya bilang senator ay sumulat siya sa Beverly Hills Police, mag-request siya ng report kasi kaya niya kung gawin yan. Rather than, alam naman natin na hindi naman magsasabi ng totoo ang Malacanang. And tinatry nga nilang wag pag-usapan at tinatry nilang pagtakpan to for the long. Senator Amy Marcos. Okay? Kasi, meron akong napaka-legit na, ang tawag dito, na nagsabi sa akin, isang tao na nagsabi sa akin na talagang alam ni Senator Amy na na-detain si Lam. Hindi chismis yan. Hindi siya chismis. So, tsaka magsabi siya ng totoo. Kasi alam niya yung totoo, my goodness. Alam niya yung totoo. Kung gusto niya talagang sinasabi niya kakampi siya ni VP Sara, anong hinihintay mo? Okay, sabi ko nga sa inyo, mahalata nyo kung sino talaga yung... Eto kasi yan makakaliwa ang mga kanilang style. Divide and conquer. Hindi nyo ba nahilata? Hindi nyo ba nahalata ho? Na yung mga yan, na nandyan, nagpapanggap ng mga Duterte, na pro-Duterte, pero ang sinasabi ko palagi, kasi una, iisa yung pinaglalaban natin, pero ang nahalata ko, dahil sila ay may pinapanigan na, hindi na silang purist na Duterte. Kilala yung mga sarili nila, na yung mga yan, na nandyan, nagpapanggap ng mga Duterte, na pro-Duterte, pero ang sinasabi ko palagi, so, yung bang sinabi ni PRRD na durugista sila, hindi pa ba sapat sa inyo yan? Kung talagang ang sinasabi nyo ay pro-Duterte kayo, naniwala na kayo kasi si PRRD nagsabi. Hindi nyo na kailangan maglaba, hindi nyo pa kailangan ng video, hindi nyo na kailangan pa ng anumang ebidensya, USB ko. Sa totoo lang, yung statement nila po, sinasabi nila doon na hindi na rin kailangan pa ni si J.M. Morales, ni ako na lumabas. Enough na. If you're a pro-Duterte, enough na yung word na binitiwan ni PRRD. Hindi, ang hindi ko pa gusto, yung sagot ni Auntie Claire na pwede ho kayong mag-imbestiga, makikita nyo doon. Bakit hindi ikaw ang maglabas ng ebidensya? Read it out loud in public and say it. Ipakita nyo yung dokumento. Ito po yung dokumento na katunayan na sila ho'y nagsisinungaling. Bakit ayaw nyong ilabas yan? Karapatan ho ng mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan. Again, because may kasama ho kayo dyan ng mga cabinet secretary.